Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Ito po, umpisa na po natin komentuhan. Ito pong si Conti, mga tambay. Ito po si Conti. Ayon po kay Conti, pwede daw pong pagbigyan ang interim release ni dating Pangulong Duterte kung magbibitiw daw po o ang susi sa pagbibigay ng interim release sa dating Pangulong Duterte ay ang pagbibitiw sa pwesto ng mga Duterte. Kung magbibitaw sa pwesto o magbibitiw sa pwesto si Vice President Sara Duterte at si Congressman Pulong Duterte at si Mayor Baste Duterte at ang pamilya Duterte dahil may mga congressman pa at vice mayor na Duterte, mga tambay, ang apo, ay baka daw po mapagbigyan na ang interim release ng dating Pangulong Duterte. Ayon po rito sa abogado ng mga makakaliwa umano, itong si Conti. Pakinggan po natin ang media na sa pahayag po, ang interview ng media dito po kay Conti, mga tambay. Umpisahan na po natin. Humiling muli ng interim release. Pero kumbaga, kung changes sa circumstances, ibig sabihin dapat iba na yung grounds? Ganun po ba yun? It will be the same grounds, in a sense, legal grounds, but it will be different facts. Okay. Hindi, halimbawa, kaya bang ihabol nila yon sa susunod nilang, halimbawa, iakyat pa ulitin nila ito, Attorney Conti? Pwede ba nila ihabol na, hindi na kami powerful masyado? Pwede ba mga ganun? Or wala na si kami Sara impluensya? Duterte. Oo, correct. Pag nag-resign si Sara Duterte at lahat ng mga Duterte in power, then maybe sabihin na, wala na kaming kapangyarihan. Kung itatwa si Duterte ng mga friends niya, katulad nung Chinese president, di ba? Ito yung pumunta siya doon, nag-travel na lang bigla-bigla at as a friend, as a guest of the president of China. Di ba? Yung ganong pagtatatwa, maybe it could have an effect saying na hindi na active yung networks niya. So, ibig lang, yeah. But yeah, the facts as it is, parang may hirapan sila na tanggalin isa-isa. Kasi, di ba 3 points or 3, yung grounds kasi ng appeal iba ha, pero yung sa first ground, binaybay yung 3 criteria to be granted interim release. Jackpot sila. Ay, may sumasapaw na audio. Jackpot sila dun sa, kumbaga, pasok sa banga. Is a flight risk will probably interfere with the proceedings and will probably commit the same alleged further crimes. Yeah. Tapos itong mga to kasi, ang hirap ko lang, kaya sorry na lang, nasabi na kasi, nagawa na kasi. Kaya yan ang mahirap burahin. Yan po, mga tambay, ang abogado po ng mga komunista umano, mga tambay. Yan ang abogado ng mga kaliwa umano, si Conti. Ang galing, magaling po. At talagang para lang po daw mapagbigyan o pwedeng pagbigyan ng interim release ng mga Duterte, lalong-lalo po ang dating Pangulong Duterte, ay kailangan daw pong mag-resign ang Vice President. As in Vice President, si Pulong at si Mayor Baste at ang mga Duterte. Ibang klase, no? Talaga napaghahalata mo itong mga makakaliwa kung ano pong agenda. Di po ba? Yan po yung sinasabing pagpapabagsak. Hindi naman po talaga nila layunin dahil wala naman po talagang ground ang dating Pangulong Duterte para dalhin mo sa ICC. Hindi ba? Dahil una-una wala naman pong kaso sa Pilipinas yan. Yan po ay political. Politika po kasi yan eh. At ang napakasakit po na nangyari sa kasaysayan ng ating bansa, mga kabayan, ang kaliwa po ay kasama na ng gobyerno. Yung napakatagal na panahon na problema ng gobyerno, ang kaliwa, ngayon po ay kaalyado na po yata nila itong kaliwa. At grabe po, grabe, saan ka nakakita, mga kabayan? Grabe, talagang
Kung siraan po ang Duterte, kaibigan daw po ng China ang Sara Duterte. Bakit? Kailangan ba maging kaaway mo magkaroon ka ba ng kaaway na bansa? Anong klaseng mga pag-iisip itong mga makakaliwa na ito, umano? Kailangan ba kaaway mo ang mga bansa? Kailangan ba meron kang pipiliing bansa? Hindi ba pwedeng kaibigan mo lahat? Wala kang kaaway? Ibang klase itong mga tao na ito. Itong mga tao na ito buhay pa sinusunog na mga kaluluwa sa impyerno umano. Itong mga tao na ito. Buhay pa. Sinusunog na mga kaluluwa sa impyerno. Hindi kaya? Ibang klase. Ibang klase talaga ang mga ugaling komunista. Ganyan po ang mga ugaling komunista, mga tambay. Ibang klase. Unang-una, mga wala naman pong takot sa Diyos yan. Wala pong Diyos na sinusunod yan. At kinatatakutan po ang mga demonyong yan umano. Hindi po ba? Saan ka nakakita? Katulad po ng International Criminal Court. Kinukundina mo yung ginawa ni dating Pangulong Duterte. Protektahan ang bansa. Protektahan sa lahat ng problema ng bansa at pinuprotektahan ang Pilipino sa problema ng bansa. Lalong-lalo ang makakaliwa. Pulburon. Korupsyon. Hindi po ba? Pero itong mga makakaliwa na demonyong ito, umano, hindi man lang kinukundi na ito ng ICC. Hindi ba? Nakita niyo po ba yan? Kinukundi na ba ng ICC yung mahigit 50 years nakademonyohan ang ginagawa nitong grupo ng mga kaliwa sa ating bansa? Ito pong CPP, NPA, NDF. Kinukundi na po ba ng ICC yan? Yung napakadaming pinatay at sinugi niyan. Ang sinugi po niyan, excuse me po, ay hindi na po bababa sa 50,000 pataas. Ang sinugi po niyan, yung grupo na yan. Lalong-lalo po yung nasa ground nila, yung NPA. Hindi po ba? Mahigit 50,000 na po ang sinusugi niyan. Pero never pong kinukundi na yan. At never din po na sinasabi ng isang abogado daw siya, ito pong si Conti, na never niya kinundi na yung grupo na yan, na magbumaba na po, mag-resign na rin para humina ang kapangyarihan nila. Hindi po ba? Kaya itong mga tao na ito, mga tambay, biruin mo, pagbibitiwin mo ang mga Duterte para lang mabigyan ng interim release, hindi ano yun? Kawalangian at katarantaduhan? Alam naman namin, alam ng taong bayan, na yan ay merong sabwatan yan umano. Hindi po pwedeng walang sabwatan yan. Kitang-kita naman Dahil ang mga Pilipino ngayon, katulad ni Kamanong, hindi naman kami bobo. Hindi kami tanga at gago para maniwala sa inyo. Bakit? Ang mga Duterte pa nagbigay ng problema sa bansa? Sige nga. Kailan nagbigay ng problema at nagpahirap sa bansa at nagpahirap sa mga Pilipino ang mga Duterte? Sige nga. Sige nga. Ang mga Duterte, nagpahirap yan sa mga makakaliwa. Nagpahirap siya. Pahirap siya sa mga makakaliwa. Dahil hindi nila magawa ang gusto nilang gawin. Number 1 yan. Tinik sa kanila ang mga Duterte. Pahirap sa kanila ang mga Duterte sa mga makakaliwa. Di po ba? Yan ang number 1. At ang number 2, tinik din sa lalamunan ng ang mga Duterte, tinik sa lalamunan ng mga adiktus, mga pulbonon lord. Di ba? Mga kriminal. Di po ba? Mga rapists, mga running in tandem. Di po ba? Mga magnanakaw. Lalo-lalo mga politiko, mga oligarkiya. Tinik sa kanila. Tinik sa lalamunan nila ang mga Duterte. Di po ba? Kaya nga nakikita po natin nagsama-sama ang mga demonyong ito sa pangunguna ni Conti umano, na isa rin yatang demonyita umano. Di ba? Bine-brainwash ang utak ng Pilipino na ang mga Duterte ay pinakikita nila at bine-brainwash sa mga Pilipino na salot ang mga Duterte.
Nakita nyo po, nakita nyo po itong mga demonyong ito. Binabaliktad nila na ang problema ng Pilipinas, ang problema ng Pilipino ay Duterte. Samantalang ang problema ay sila. More than 50 years na po sila nagpapahirap sa atin at napakarami na pong chinuchugi. Maganda po ba ang ginagawa nila sa Pilipinas? At maganda ba ang ginagawa nila sa kapwa Pilipino? Nakita. Saka, nakita naman po natin mga tambay, mag-aapat na taon na, yung kanilang ginodiyos ngayon na gobyerno, nagbigay po ba ng kabutihan? Napakaganda po ba ng paglilingkod ng mag-aapat na taon na sa Pilipinas? Sa atin, maganda po ba? Maganda po ba ang kanyang paglilingkod? Nagampanan niya ba ang mga pangako? Mga pinangako niya sa mga Pilipino na gagawin niya? Na masihigitan niya ang ginawang paglilingkod ni dating Pangulong Duterte? Nahigitan ba? Ni hindi nga napantayan eh. Saan ka nakakita? Si dating Pangulong Duterte, pag-upo, inayos ang problema ng bansa. Samantalang ito, yung umupo ngayon, pag-upo, nagbigay ng malaking problema sa bansa. Saan ka nakakita? Tapos iniidolo pa ng mga demonyong ito. Di ba? Yung isa, pag-upo, inayos ang bansa. Ngayon, yung umupo ngayon na administrasyon, pag-upo, napakaraming binigay na problema sa bansa. Unang-unang pagnanakaw, issue ng korupsyon. Di po ba? At grabing pamumulitika, mahigit 3 taon na sa mga Duterte. Nakita niyo po trabaho na binigay. Nagbibigay man sila ng trabaho o sinasabing nagagawa, patsi-patsi. Tapos malalaman mo pa, matagal na palang gumagamit ng pulburon si Bonget. Dahil mismo kapatid na ang nagsasabi, lulong yan sa pulburon. Hindi po ba? Unbelievable. Tapos makikita mo ngayon ang sitwasyon ng bansa. Nakita mo po, sama-sama. Gustong-gusto nila nangyayari sa mga Pilipino. Kaya itong mga tao na ito, mga tambay, masasabi mo mga nagpakademonyo na ito eh. Saan ka nakakita? Ang mga Pilipino halos nagkakamatay sa paglilingkod nila, lalo-lalo sa flood control nila. At nagkakamatay at nagkakagutom sa hindi nila marisolba ang kahirapan ng mga Pilipino. Dahil dinadala ka sa napakamamahal na bilihin at napakahirap na sitwasyon dahil wala kang trabaho halos makuha. Pinapatay unti-unti ang mga Pilipino sa kahirapan at hirap na ang karamihan dahil lalo-lalo yung mga nasa laylayan. Pero itong mga tao na ito, mas gusto pa nila yung nakikitang ganito ang mga Pilipino. Gusto pa nila. Dahil nga po sa pagiging greedy, ganid sa kapangyarihan. Hindi naman po ang paglilingkod ang hangarin nila sa mga Pilipino. Hindi naman para ang Pilipino ay pabutihin nila ang sitwasyon ng bawat pamilyang Pilipino sa ating bansa. Hindi naman ganyan ang layunin nila. Di po ba? Ang layunin lang po ng mga demonyong ito ay pagharian ng ating bansa nang hindi na sila mawawala sa kapangyarihan. Real talk. Yan po yun, mga tambay. Kaya nga po pinipilit nila eh. At gamit na gamit po lahat at magkakampi, pati po ang mga mainstream media. Di po ba? Saan ka nakakita ng isang 80 anyos na marami pang sakit ay magkakaroon pa ng napakaraming kapangyarihan para pabagsakin at sinasabing bigyan pa ng hindi maganda yung sinasabing mga testigo nito mga demonyong ito at magiging threat pa sa bansa. Magiging problema pa ng bansa dahil sa kapangyarihan at kaibigan pa ang China. Grabe, no? Samantalang, ang nanggigipit at nagpapabagsak sa kanila ay mismong gobyerno umano at kasama ang kaliwa. Ibang klase. Lahat ng asset,
kapangyarihan ay nahandun mismo sa nagpapabagsak, isa sa nagpapabagsak sa mga Duterte. Tapos sasabihin mo, mas makapangyarihan pa ang Duterte ngayon. Hindi mo ba? Hindi mo ba mga kademonyohan ng mga pinaggagawa nito para i-brainwash at i-divert ang issue na mas makapangyarihan pa ang mga Duterte kaysa sa nagpapabagsak sa kanila na ginagamit ang buong asset ng Pilipinas, buong asset ng taong bayan, pera? Sige nga, kabobohan. Di po ba? Ganun po talaga eh. Dahil yan po, gagawin po talaga lahat ng kademonyohan ng mga taong yan para lang po masabi yung kasamaan nila ay tama. Di po ba? Real talk. Totoo po yun. Ito po mga demonyong ito umano, lahat po gagawin para lang po mapaputi yung kasamaan nila. Lahat po ng klase ng kasinungalingan ay gagawin po nila sa Pilipino para lang po mapaniwala na sila po ay mabubuting mamamayan. Pero sa kabila nun, puro kademonyohan po ang kaloob-looban ng mga hayop na ito, umano. Dahil unang-una, nakita po natin kung ano ang kulay nila at layunin sa Pilipinas. At kung ano ang history. Kung ano ang history nila. Di po ba? CPP, NPA, NDF. Ano ang magandang nagawa niya sa ating bansa? Lalong-lalo yung mga komunista nasa Kongreso, Makabayang Black. Ano ang maipagmamalaki ng mga hayop na yan umano? Programa kapaki-pakinabang sa mahigit 100 milyong Pilipino. Maliban sa nakikita natin para pabagsakin ang gobyerno, lalong-lalo ang mga Duterte. Hindi po ba? Saka ngayon, wala ka na nakikita mga tamay. Wala ka nakikita. Never ka na nakakita ngayon na itong mga kainsuka na ito. Ito po yung mga kainsuka na tinatawag. Yung mga isinuka na, nilalamon pa itong grupo na ito. Lalo-lalo po itong mga NPA na ito, mga CPP na ito. Ano po ito? Mga kainsuka po ito. Ito po ay napakatagal na panahon po na galit po yan at hinahanapan po nila ng hustisya ang ginawa po ng mga Marcos sa mga Pilipino. Pero ngayon po, kainsuka po ang mga hayop na ito umano. Kainsuka. Hindi po ba? Meron nga po, tingnan nga po natin, kung makikita po natin kung paano po kumain ng suka yan. Meron pong gumawa niya na na parang isang kababayan natin na AI po yata yung ginawa niya. Ito po, tingnan po natin yung mga ginawa po nila. Ito po yung nasa museum po Sinabi po ng isang kababayan natin na gumawa. Parang AI yata ito Yung nasa museum na po, lalo-lalo po yung mga kagrupo nila. Ito po, pakinggan po natin bago po tayo magtapos. Kung anong klase po sila. Totoo yung sinasabi ni Gutesa. Di ba? Something to do. Siya si attorney. Rowena, isa ring matapang na babae, certified kakamping, pero ang prinsipyo niya ang hindi for sale. Siya si Inday, ang naglakas loob ibunyag, na 2 tao lang ang may hawak sa pambansang budget ng Pilipinas. Sa kabila ng bilyon pera at kapangyarihang bumabangga sa kanya, nanatili siyang matatag. Isang paalala na may iilan pa rin hindi kayang bilhin ng sistema. Ito naman si Kiko Barsaga, aka Miao. Walang kinatatakutan, basta kurakot, inaaway. Matapang kasi, siyam ang buhay. Ito naman sina Layla, Kiko at Diokno, mga certified kainsuka squad. Mahilig umepal, pag may rally o concert na maraming tao, andun na agad sila. Dating anti-Marcos, ngayon ay I love Marcos na sila. Ito naman si Baby M, isang ghost whisperer. Laging nakikipag-usap sa multo. Baka sila na raw ang advisor niya. Sabi ng multo, Sir, baka gusto mo rin kami i-appoint. Joke lang. Nakita nyo ba mga tamay kung anong klase po sila? Di ba? Dating I hate Marcos, ngayon I love Marcos na. I hate Marcos. Ngayon po, I love Marcos na. Itong grupo na ito. Di ba? Kasama po yan sila Jokno. Di ba? Sila Dilima at Kiko. Ayon po dyan sa nag-upload nating kababayan. Nakita nyo po, ganyan pong klase prinsipyo
meron ang mga grupo ng mga hayop na yan. Kain suka. Hindi po ba? Yan po mga kabayan. Yan po ang pinahayag po ng isang abogado po ng mga makakaliwa umano, si Conti. Grabe po, ano? Isang vice president, isang congressman, isang mayor, at isa pang apo na congressman at isa pang apo na vice mayor na Duterte ay kailangan daw po magbitiw o mag-resign para mapagbigyan, baka daw mapagbigyan na ang interim release ng dating Pangulong Duterte. Mga kababayan. Pero mas gustong-gusto po nila yung Pangulo ngayon na kumpleto. Pag nanakaw ang issue, pulburon, grabe. At weak, meron pa. At grabing pamumulitika, pero yun ang sinasang-ayunan nila. Pero, pag sumigaw naman po yan, puro po yan makabayan. Makabayan daw po sila. Para daw po sila sa bayan. Iyang mga hayop na yan, umano. Maraming salamat po sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe sa mga subscribers po natin. Thank you. At sa mga nagbibigay po ng tulong, thank you po. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo, mga kababayan. At syempre, yung dasal po natin mga tambay sa ating bansa na sana po ay tuluyan na po at matapos na po sana ang mga kademonyohan at kawalanghyan ng mga taong ito na nagbibigay po pahirap sa ating bansa. Sana po. At ganoon din po ang panalangin po natin sa atin po at sa ating buong sambayanan at sa pamilya Duterte na tayo po lahat ay maingatan sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulong Duterte, mga kabayan. Thank you po mga kabayan sa mga panalangin at ingat-ingat po tayo. Bye-bye!